Nikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Isang liga na katotohanan. Narito na mga balitang dapat nating sama-samang saksihan. Congressional race sa 2nd District ng Pampanga. May ahalintulad kina David at Goliath dahil sa takas at lawak ng kapangyarihan ng Pangulo. Kaya dating Pangulong Fidel Ramos, pinagbibitiw ang Pangulong Arroyo. Ano mo yung camera? Pangulo yung camera! Kilos protesta kontra kay Pangulong Arroyo sa UP Diliman humantong sa bugbugan. Bakit ka nanihipa? Nakita ko yung ginawa mo! Pati mga membro ng media nadamay. May media kami! Dalawang naarestong membro ng CVO na nakita sa crime scene sa Ampatuan, Maguindanao, under custody na ng CIDG sa Camp Crame. Baril na hawak ng isa sa kanila, pinaputok daw sa massacre site. Exclusive! Armas na ginamit sa pagpatay sa mahigit 50 biktima sa Maguindanao. Pawang mahabang baril, batay sa pagsusuri ng NBI. 5 pang miyembro ng pamilya Ampatuan, sinampahan ng reklamong multiple murder. Daniel Radcliffe may nude scene sa last installment ng Harry Potter. At 23 days before Christmas, mga naangkop na regalo para sa mga chikiting at teenager. Alamin! Sa lakas at lawak ng kapangyarihan ni Pangulo Arroyo, parang pader ang babanggain ng mga nangahas na makipagsabayan sa kanya sa pagkakongresista ng 2nd Distrito ng Pampanga sa eleksyon 2010. Para nang ang laban ng David and Goliath ang magaganap. Kaya naman para kahit papaano'y pumatas ang pagtutunggali, ayon kay dating Pangulong Fidel Ramos, marapat lang na mag-resign ang Pangulo. Saksi si Ruth Cabal. Di pa ito kampanya pero tila organisado na ang mga taga-suporta ni Pangulong Arroyo, kabilang na ang mga lokal na opisyal ng Pampanga. Sa mahigit 50 beses na pagbisita niya nga sa probinsya, bitbit niya ang mga proyekto para sa kanyang mga kabalin. Kaya ang tanong ng marami, may laban pa kaya ang tatlong nangahas na kalabanin ng Pangulo sa pagkakongresista ng 2nd Distrito ng Pampanga? Isa sa kanila ang pantapat ng Liberal Party, ang arkitekto at kontratistang si Adonis Simpao. May 3 anak, nagtatrabaho ang kanyang asawa sa Dubai bilang OFW. Batid ni Simpao na mala David and Goliath ang pagtapat niya sa Pangulo. Pero paniwala ni Simpao, tulad ni Governor Ed Panlilio na kanyang sinuportahan noong eleksyon 2007, malaki ang tsansa niyang manalo sa pagsusulong ng bagong politika. Sa popularidad, sa makinarya, lahat meron si Madam President at lahat ng meron siya ay wala ako. Sana ay pakaisipin ng mga botante dito sa Pampanga ang pagnanais nating magkaroon ng pagbabago. Negosyante naman ang kakandidato rin si Filipina Sampang. Ang asawa niya, kilalang doktor sa probinsya. Kaya ang isusulong raw niya, mas malawak na programang pangkalusugan. Pero magkaroon ng choice. It's more to serve the people. Handa rin daw kalabanin ng electronics engineer na si Feliciano Serrano ang Pangulo. Dati nang tumakbong mayor ng Porac at natalo si Serrano. Di siya nadatna ng GMA News sa bahay niya pero nang aming makausap sa telepono, sinabi niya sa aming gusto niyang isulong ang paglilinang ng mas maraming produkto galing sa buhangin mula quarrying para mapagkakitaan ng kanyang mga kadistrito. Kwento ng pamangkin ni Serrano, desidido na raw itong tumakbo noon pa kahit di inakalang mismong ang Pangulo pala ang makakalaban niya. Sabi niya gano'n, basta manalo matalo, tatakbo ako. Sabi niya, kahit sino makalaban ko. Yun nga, yung pamamalakad, gusto niya maayos, hindi sa Pampanga. Bilang dating Pangulo, alam daw ni Fidel Ramos kung gaano kalawak ang kapangyarihan at impluensya ng isang nakaupong presidente. Kaya ngayong opisyal ng kandidato sa pagkakongresista si Pangulong Arroyo, may panawagan sa kanya si FBR. This is not anymore equal protection under the law. It is not also equal opportunity. As president,
You must resign your position. Pero tila preskong sagot ng abogado ng Pangulo, wala naman daw kailangang pantayin dahil halos wala raw kalaban ng Pangulo. Hindi na nga raw kailangang mangampanya ng Pangulo at sa halip, ang mga taga-suporta na raw niya ang bahala. Dito lang maiwasang magpasaring ni dating Lingayen Archbishop Oscar Cruz. Ang baka pagkatapos ng congresswoman, baka maging barangay captain naman. Hanggang sa disqualification laban sa Pangulo, mauuna na sana si Attorney Oliver Lozano na 2 beses nagsampa ng mga pinupuna noong ampaw na impeachment complaint laban kay Ginang Arroyo. Kaya lang ang inutusan niyang mag-file, di sapat ang dalang filing fee. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. Nagkasakita naman sa kilos protesta laban kay Pangulo Arroyo sa loob ng UP Diliman. At dahil sa sumiklab ng kaguluhan, pinili ng palasyo na wag na lang tumungtong sa campus ang Pangulo. Saksi si Mark Salazar. Nahubaran, pinusasan, saka kinaladkad ng 3 pulis ang rallyistang ito. May ilang pumipiglas para makatakas sa posas. Bakit ka nalipa? Bakit ka nalipa? Nagkulo ng bayan! Pati mga babae sa piket nakipagbuno. Ang mga media nadami rin sa mainit na sitwasyon. Bandang 1:30 ito naganap sa UP Diliman na deklaradong Freedom Park ang buong campus. Sa eksaktong oras at lugar na naroon dapat si Pangulong Arroyo nagkagulo. Ang okasyon, turnover ceremony ng Asian Cultural Center na donasyon ng Toyota para sa UP. Habang naghihintay sa Pangulo, ang mga bisitang Hapon nanunood ng maaksyong rally, Pinoy style. Tanong ng mga estudyante ng UP, bakit nasa campus nila ang PNP na paglabag daw sa UP Charter? Ito technically Freedom Park yung buong UP. Kaya lang humingi sa amin ng tulong yung mga pulis ng UP at saka yung chancellor. Ang amin, order maintenance. Katwiran ng pulisya, hindi rin naman daw puro UP students ang nasa rally. Tagalabas din gaya raw nila ang iba. Ewan ko, palagay ko hindi mo ko mga adik eh. Hindi mo kang estudyante yung nakita ko eh. Kasama sa mga sinisigaw nila sa rally ang pagkundina sa pagtakbo ng Pangulo sa Kongreso. Pero ang maingay na eksenang ito'y hindi raw angkop sa okasyon at sa presensya ng Pangulo. Kaya nagdesisyon ang Presidential Management Staff at PSG na wag nang papuntahin ng Pangulo. Understandable naman ang situation. At ganun control. Secretary Fabio. Just tell Secretary. Let's go. Si Trade Secretary Peter Favila ang humarap sa mga bisitang dayuhan at kay Metrobank owner George T. na siyang pangunahing donor ng gusali. Are you disappointed that the president wasn't... No. That's okay. Kahit paminsang